Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ito, importante po itong topic natin ngayon. Kasi alam nyo, may kinaugnayan po itong topic natin. Patungkol po sa nag-walk out kahapon itong minority sa Senado. Binalita na kanina na itong si Senator Estrada at si Senator Villanueva, si Joel Villanueva, kakasuhan ng plunder ng ombudsman. Kapag mangyari po ito, edi syempre, huhulihin si Senator Estrada at si Senator Villanueva. At yan po ang gusto nila kasi hindi na po makapag-vote itong dalawa during the impeachment trial. Kaya kahapon, ayaw talaga nilang isulong yung teleconference. Kasi masasayang kahit huhulihin nila si Estrada at si Villanueva, makakaboto pa rin sila sa impeachment trial kapag matuloy ang teleconference. Kaya nga, tuloy this coming Monday yung botohan na yun. Ang gusto kasing mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano ay magbotohan na. Alam naman natin na mananalo talaga ang majority, yung kampo ng mga senators ni Duterte. Kasi 13 sila 11 lang. Di ba? Tayo, mga DDS, sang-ayon tayo doon. Kasi si Senator Bato, who is hiding right now from this administration kasi patungkol sa ICC, makapag-vote pa rin itong si Senator Bato. Yan po ang ating gustong mangyari. So, ngayon, ewan ko ba, bakit parang trinabaho na nila para talaga ma-impeach itong si VP Sara. Okay? Kakasuhan nila ang mga senador na naka-align sa mga Duterte para kapag mahuli sila, lalabas sila sa Senado, hindi na sila ka-vote. Okay? Mamaya atin pong pakinggan yung balita na yan. Okay? At heto pa ang matindi. Si Robin Padilla na naman ang target nila ngayon. Ang PNP, CIDG, iparereklamo si Senator Padilla. Iba pa dahil sa pagtulong sa pagtakas ni Senator Bato. Diba? Talagang hanap talaga sila ng paraan para ang mga majority ng mga senators ay huhulihin nila. Diba? Hindi ba kayo marunong lumaban ng patas? Yan kasi ang ipinagtataka ko Diba? Bakit? Kapag mag-impeachment trial, hindi pa man natin napakikinggan ang impeachment ni VP Sara. Diba? Kailangan pa natin I think sa June 6 yun bakit nagmamadali kayo na hulihin na itong mga senador na ito para hindi na sila makaparticipate sa impeachment trial? Kasi you don't have the numbers? So anong tawag doon? Diba? Wala kayong patas na laban kasi wine-weaponize na ninyo ang mga ahensya ng gobyerno. Yan ang katotohanan, wag na tayong magbulahan, di ba? So ngayon ay mag-like muna at mag-share sa video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dito, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga mainit na talakayan dito sa Donmar TV. Tapos magpapasalamat muna ako dito sa mga mahal kong mga audience dito, sa mga nagko-comment. Ayan. Sabi ni Loret Whitey, hello sir, Donmar. Buenos dias. No comment muna ako. God bless you always. Ayan, maraming salamat, Ma'am Loret. Ayan. Merly Luna, good afternoon sir, always watching from Oroquieta City. Ayan, ang daming mga magagaling dyan sa Oroquieta City Ma'am Merly, maraming salamat. Tresha Jane, hello Donmar, hello rin sa inyo.
Trisha Jane. Hello, hello. Julia Sugiyama. Ayan, lagi itong nanonood dito. Good morning po, Sir Donmar TV. Ayan, good morning sa'yo, Ma'am Julia. Renya Nemenzo. Renya Nemenzo. I hope I pronounce it well. Good afternoon, Sir Don. Nawalan na po pag-asa ang taong bayan sa pamumuno ng ating Pangulo. Matagal na. Matagal na nang wala ng pag-asa. Busy Skyler. Good afternoon, Donmar TV. Lagi akong nanonood. Ayan, maraming salamat, Busy Skyler. Ayan. So, thank you very much, no? Kung gusto nyong magpag-greet sa akin, i-write down nyo lang dyan sa comment natin, okay? Maraming salamat sa inyo sa inyong subaybay. Ayan. So, heto po, panoorin po natin. Senator Estrada, Senator Joel Villanueva, wala na. Huhulihin na nila para mananalo na sila sa impeachment, yung mga SB 11 raw. SB 11, pasaway 11. Hinug na ang kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon yan kay Ombudsman Boying Remulla. Hinog na raw ang kaso. Tapos na silang sumulat ng script Remulla, tapos ka na? Ako this is just my own opinion. Alam ko naman na pinag-initan lang itong dalawa. Tapos na ang kanilang script, kaya hinog na raw. What can you say about that? Plunder ang isasampang reklamo sa dalawang senador dahil sa umano'y pagkakadawit nila sa flood control scandal. May express report si Camille Samonte. Itinakda na ng Ombudsman sa Huwebes ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Alinsunod ang kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada at iba pang DPWH officials kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan. It clearly says the body language and the way he speaks. Di ba? Na sila po sila po talaga ay gumagawa ng script. Hinog na. Tapos ka na gumawa ng script? Ha? Ay, nako. Ang galing mo talaga rin, Mulya. Maya-maya, yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Tingnan mo na. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Sa pagdinig noon ng Senate Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% na kickback mula sa 355 million peso project. Una nang itinanggihan ng senador. Pati si Senator Joel Villanueva kakasuhan ng plunder kaugnay rin ng flood control scandal. Tingnan mo na. Meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung Yan ang ipinagtataka ng taong bayan Bakit ang mga nasangkot na mga senador, bakit naka-align sa mga DDS? Obvious na, di ba? Obvious talaga. Mantakin mo, mas una pa nakasuhan itong si Senator Joel at si Senator Estrada kesa dito kay Martin Romualdez at Nizaldico. Grabe, no? Tapos, ang daming mga buwaya dyan sa House of Representatives. So, walang kinasuhan ni isa. pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Matipid naman ang reaksyon ni Jinggoy sa hakbang ng Ombudsman. So be it. I have to consult my lawyers about it. Pero nanindigan wala siyang budget insertions. Ang advice ko sa iyo, Senator Jinggoy, no? Ipaglaban mo kung ano yung prinsipyo mo. Kasi hinahangaan ka ngayon ng taong bayan. Whether ikaw ay kakasuhan, ikaw ay makulong ulit. Basta
ikaw ay sumusunod sa iyong prinsipyo para sa taong bayan, hahanga ang taong bayan sa'yo. Hindi naman tayo, itong buhay natin sa mundong ito, hindi naman ito permanent. 'Di ba? Temporary lang 'yan. Kaya sundin mo ang sa tingin mo, yung konsensya mo, Senator Jinggoy. Okay, alam namin ng taong bayan na ikaw ay pinag-initan lang, pinagtripan lang. Dahil they want to get the numbers they want. At isa kayo na ika nga, sabi ni Senator Amy Marcos, na tinatakot, kinasuhan. Kasi ayaw nilang bumaliktad sa minority. So, wag kang mag-alala. Harapin mo, Senator Jinggoy. Para sa flood control projects. Politika ba sa tingin mo, sir? Your guess is good. Basta ang alam ko, wala akong extension. Katulad ng sinasabi nila, wala silang record na ako ay may insertion ko. Kasi alam ko itong ikinakaso nila kay Joel at ni Jinggoy, matatalo pa rin ito Basta't importante sa kanila, kasuhan lang. Kasi kapag may kaso ka, yan, non-bailable yan, no? Kapag hinihiring pa yung kaso, non-bailable yan. Hindi na sila makaparticipate sa impeachment trial. So, ita-timing nila yan. Ganyan ang laro ng politika. Mga kapal talaga sila. Grabe. Sinubukan namang hingi ng panig ni Villanueva pero hindi siya nagsalita. Bukod naman sa dalawang senador, may gumugulong ding investigasyon ng Ombudsman laban kay Congressman Martin Romualdez. Para kay Remulla, Para sa akin, itong kay Romualdez, lang to? Pakitang tao lang to Hindi, itong administrasyon na ito, hindi po sila seryoso na kasuhan itong si Martin Romualdez. Lang ito parang plastika na kasuhan nila para tumahimik ang galit ng tao. Pero mananalo pa rin ito. Ipapanalo pa rin ito. Alam na natin yan. Ang totoong justice na makakamit natin sa taong bayan kapag mapresidente na si VP Sara, lahat ng magkakasuhan dyan, I think, titino itong ating justice system. Sa ngayon, sa tingin ko, this is just my own opinion, wala na ang justice system natin. Wina-weaponize ng administrasyon. Obvious na obvious. ang grandest case ay laban sa dating House Speaker. Kabilang dyan ang money laundering at ang conspiracy to defraud the Treasury. Si Romualdez ang itinuro ni dating Senate President Cheese Escudero na mastermind sa budget insertion sa flood control projects. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Itinanggi na ni Romualdez noon ang mga parata. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa pasada ng mga So, ayan ha. So, wala na talaga silang preno, kakasuhan na talaga nila. Eto pa, Robin Padilla rin. Plano nilang kakasuhan. Pati si Robin Padilla hindi na maka-vote dito sa impeachment trial kapag mahuli siya dito. Kapag huhulihin na siya, arestuhin na siya. Oh, anong tawag mo doon? Obvious na, di ba? Obvious na talaga lahat. Ito pa, sige. Sasampahan na ng reklamo ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, si Senator Robin Padilla at iba pang individual dahil umano yan sa obstruction of justice. Ito yung sabi ko, ubusin nyo na lahat ng majority. Kasuhan nyo na lahat ng majority, tapos ikulong nyo, inarestuhin nyo para kayo na ang mananalo sa impeachment. Nagtulungan nilang makatakas si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director Robert Morico, lumalabas sa investigasyon na hindi lang basta-basta nakisakay si Bato kay Senator Padilla nang umalis sila sa Senado madaling araw noong May 14. Isa raw yang planadong biyahe na maiwasang matiktikan Planado raw. Okay, sige. si De La Rosa at makatakas.
Meron pa nga raw isa pang sasakyan na bumubuntot noon sa kotse ni Padilla na nagsilbing security escort at backup car sa kanilang biyahe. Pagdiliin ng CIDG tuwing may nangingialam sa pag-aresto sa isang kriminal. And ito ang nakakasakit pa, no? Alam naman po natin na walang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa. So he is free to go. So kung sumakay man si Senator Bato de la Rosa sa sasakyan ni Robin Padilla, walang kasalanan si Robin Padilla. May warrant of arrest ba? Wala. So anong kasalanan ni Senator Robin? Bakit hindi niyo hinuli yung day na nagkaputukan? Kasi wala kayong warrant of arrest. So, he is free to go. Kahit sinong sasakyan ni Senator Bato, walang kasalanan. Ang hirap ng administrasyong ito kasi kahit ano na lang ang ikinakaso, they are so desperate na talaga. Na takot sila na maging presidente si VP Sara kasi alam ng mga media at ang mga taong bayan na kapag si VP Sara ang maging presidente, ubos lahat itong mga nagnakaw sa flood control project. At isa na dyan, hindi makakatakas ang Pangulo natin ngayon. Kasi Bangag, hindi ka makakatakas. Imagine mo ha, pati yung kapatid ng presidente natin, siya na mismo ang nagsasabi niyan na desperado na silang term extension. Wow! Ganyan nakadesperado. Tapos di-deny pa mga putay. Offender, rumurupok ang sistema ng katarungan sa bansa at nakokompromiso ang kapayapaan. Una nang sinabi ni Padilla na nakisakay lang sa kanya si Bato at hindi naman sila tumakas dahil marami namang pulis sa Senado nung mga oras na yun. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. So, marami daw pulis sa oras na yun. Sa akin naman, kahit 1,000 pulis pa yan, walang warrant of arrest. So, anong magawa nyo? Wala. Ganun lang kasimple ang argumento. Heto. Ngayon lang ito. Nagpa-presscon ngayon si Senator Amy Marcos. Pakinggan nyo ito kasi alam nyo naman, itong si Senator Amy Marcos, maanghang ang mga pananalita tungkol sa kanyang kapatid, tungkol sa administrasyon at kabalastugan ng minority na mga senador. Ito, panoorin natin. Transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa ka rin. Nagtatambay kami, paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun, sana hindi ganong mahaba, pero yun nga, 4 kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to at sinasabi nga namin na kailangan kahit may trial So, meaning to say, itong impeachment trial ni VP Sara, sobrang mataas ito. Kasi sa tingin ko, 4 ng articles of impeachment ito. So, itong kay Corona, isa lang, pero nagtagal ng 3 months. Ito kay VP Sara, ano ito? 1 taon? Ay, nako. Going, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon, todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit
sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin nyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri-Give, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya't eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo. Separation. 3 separate, distinct and independent branches of government that remain That's basic. co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino. Correct. Pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na yinuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang dole. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-up. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Wala na. Ubos ng 1-year ban. Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil. At 2/3 ng ating coal-fired plants, talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant, sa katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na Isa walang pa yan, fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So, ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So, Correct. yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation.
Yan ang hindi inisip ni BBM. Na itong impeachment na ito yung magpapababa sa kanyang trust rating. Mas lalong bababa ito. Kasi, siyempre, yung Senado, ito na yung tututukan, impeachment na. So, wala na. Sinong kawawa dito? Taong bayan. Imbis na makapagawa sila ng batas para dito sa ekonomiya nating sobrang bagsak na meron tayong dapat gawin, wala. Hindi na ito matututukan. Yan ang tatak Marcos legacy. Puros away. Ewan ko sa'yo, BBM. May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga Sobra. tao. Na Sobra. parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Yes. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Correct. Tatanggapin niyo ba maging majority leader at kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na. Matrabaho at ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabahong yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo. Napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Senador, masyado nang mainit yung Senado dulot ng matinding division. May suggestion o kahayag mo si Senador Pangilo Lacson na ang makakapag-unite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Anong take po niyo doon? Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin.
Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam. Marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami kasi noon hindi naman namin binoto si Tito Soto. Pero tanggap na tanggap namin nung naging Senate President siya. Wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Correct. Meron kasing darating na foreign visitor. Ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam. Para sa akin, alam na alam ko, kasi number 1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan nating kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sen? Sa presidente ng Vietnam or sa Senado? Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Po? Magandang umaga po, Senador. Tungkol po doon sa isang membro ng salita ng Senado na pinupog ng Pilipinas, ano na pong aksyon ng Senado ang At isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigasyon tungkol sa Senate siege. At ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari mula sa May 11. Kasi hindi naman May 30 nagsiklaban na eh. Nagumpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong papaakyat. At duguan siyang dumating sa plenaryo. Dugo-dugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang osaan namin, hinahawi lang sila na wag papasok dahil ang Senado, katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Wag muna kayo papasok, tanungin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kitang-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, binubugbog pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van. Milagro nga, nakatakas eh. Pero napilitan kami, ipadala sa ospital kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado. May tanong dito, Senator, from Lila Pilipina, an NGO helping comfort women victims. Sabi nila, may we submit a question for Senator Amy Marcos? President Marcos is now in Japan for a state visit. As chair of the Senate Foreign Relations Committee, do you support or do you, what is your reaction to the call of Lila Pilipina NGO for President Marcos to convey to the Japanese government their demand for apology and reparation for the Filipino comfort women victims as well as historical inclusion? Well, dalawang bahagi yan. Unang-una, sang-ayon ako na kinakailangan kilalanin yung hirap at sakit ng ating mga Pilipinang ginamit bilang comfort women nung nakaraang ikalawang digmaan. Sigurado ako na nagkahiring kami dyan at narinig namin ang karamihan. Marami sa kanila patay na, di ba? Tapos iilang lola na lang ang natitira. Kailangan talaga bigyan sila ng ginhawa. Pero sa kabila nun, marami rin pagkukulang dun sa pagtutuos ng UN. Marami rin pagkukulang at hindi na ibibigay ng Philippine government bilang tulong sa mga sinasabing comfort women. So, sa kabila ng pagkilala at pag-apologize ng Japanese government na dekadang hindi nilang ginagawa, sa kabila nun, sana sagutin na rin ng Philippine government
ang utang nila sa ating mga lola na inapi nung nakaraang ikalawang gera mundyal. Thank you. May tanong naman dito, how is... Marami yun eh. May mga, Oo, yes. may mga scholarship para sa mga apo, mga restoration, bahay, mga Yes. tulong sa medical. Lahat yun sagot ng Pilipinas tapos hindi naman Hindi pa ginawa. naibigay. Ayun. May Sorry. UN resolution yata. Yes, that's right. Tapos Condemning. nagkasundo at ito ang gagawin natin, ito yung gagawin ng kabila. Yun nga, hindi pa na isasatupad. Maski yung side natin. Thank you. May tanong naman dito. People are asking, how is your mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos? Any news about her? My What mom's is the fine. secret of her Siyempre, health? nanay ko, okay naman siya. Pero, magna 97 years old na yan sa July. Ang 97? tanda na niya Wow. Kaya, eto nga, iniiwasan nga namin na sana hindi na niya nalalaman yung kaguluhan sa politika, lalo Yes. na hindi ako sang-ayon sa napakaraming polisiya ng administrasyon ng aking kapatid. Siyempre, ayaw na namin na malaman pa niya, pero may kutob yun eh. Dahil sa amin lahat, kesa sa tatay ko pa, siya yung politiko talaga. At masama ang pakiramdam niya. Sabi niya, hindi maganda ang kalagayan ng bansa. Maraming naghihirap. Ang daming dumadaing sa akin. Alam niya eh. At higit pa sa lahat, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya niya. Sabi ko, wag na ninyo pakita yung mga balibalita na ang yes. upset lang siya. Eh, ang problema, ang dunong-dunong nun, marunong magbukas ng YouTube, nanonood ng lahat ng balita. So alam niya. Sobrang updated at abala siya sa kalagayan ng ating bansa. Tulad ng ama ko, talagang tinututukan niya, magkano na ba yung bigas? Masyadong mahal. At ang gasolina, paano pa yung nagsasaka sa probinsya? Kasi probinsyana naman yun. Lalo yung mangingisda na hindi na nagpapalaot ng ilang buwan. Yes. Kasi kayo po'y very vocal sa mga pagpo-post sa mga sa administrasyon. Nasabi niyo po kanina, marami po sa mga kasamahan niyo ang pinakasuhan na hinahanapan ng bukan. Sa palagay niyo po, kayo, bakit hindi po kayo natasampahan ng NK o pag-iinitan sa kabila po ng mga illegal Palagay ko lahat kami. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, may nagki-case kaso. build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Grabe. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. We have maybe last message from the Senator. And ma'am, you have to have a part 2. Ang daming tanong ng mga media. They're very eager to listen to your thoughts. Baka you have a closing statement to the public. Maybe tips sa mga tao naghihirap ngayon. Paano tayo mag-survive sa crisis na gulo sa politika, toxic politics, tapos may Iran crisis na hindi matapos. Any advice ho, or any closing statement ho? Yes, ang pagkukubli ng flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino. Sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran war at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, wag naman mauwi sa drama. At lagi na lang kaming tinuturo na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Hindi totoo yan. Ang dangal ng Senado ay nawawala sa publiko dahil sa pagtakip ng blue ribbon, Correct. ang hihinto ng mga testigo
ang tuloy-tuloy na impeachment at pagpupolitika, ang walang bahid na pagpupursige ng Chacha term extension at pagkakansela ng eleksyon sa 2028. Yan ang nakakasira sa amin. Kapal ng mukha nila. Once again, thank you very much to Senator Amy Marcos. Maybe we should have a part 2, Senator. Ang dami pang tanong nila. Maraming salamat again to the very fearless and very frank Senator Amy Marcos. Ma'am, whether you are presidential candidate, vice presidential candidate, or movie actress or celebrity, lahat to may pandesal dito sa Pandesal Forum. Let's have a picture, Senator. Maybe we should stand para matuwa ang mga panadero. So, yan po ang update patungkol po sa ang pinaka-highlight doon is ang sinabi ni Senator Amy Marcos, silang 13, the 13 majority senators, balita niya may nakahanda ng kaso sa kanilang 13. Mantakin nyo, ganyan po ka-desperado ang administrasyong Marcos. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react, gumawa ng inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like na lang at paki-share para makatulong. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.